Friday the 13th ng araw na iyon. Makulimlim na para bang nagbabadyang umula ng malakas. Pero gayunpaman, tuloy pa rin ang trabaho. Manuel! Sigaw ng foreman. Boss, ano ho yun? Isa ka sa maghuhukay banda roon, ha? Opo boss. Si Manuel ay isa sa mga construction workers na nakatalaga sa paggawa ng rest house sa isang baryo sa kanilang lugar. Mga pre, ito ba yung site? Ani Manuel sa mga kasama niya. Makulimlim at tahimik ang kapaligiran at malamig ang simoy ng hangin. Pero bakit parang iba ang pakiramdam ng bawat dampi ng hangin sa kanyang balat? Napapatayo ang kanyang balahibo, sabay lumingalinga sa paligid. Manuel, okay ka lang ba? Tanong ng kanyang foreman. Opo boss, okay lang po ako. Tugon nito sa foreman. Bakit para kang nakakita ng multo? Sambit ng kanyang kasama. Walang multo, anumang masasamang nilalang ang magpapakita sa ganitong oras. Kutya ng kasama. Sa bagay, wika ni Manuel. Takot lang ang mga yon na mabaon sa hukay. Sambit ng isa, sabay tawanan ng lahat. O siya, tama ng kwentuhan. Tara na at magsimula na tayo. Utos ni foreman. Mabilis na kumilos ang lahat patungo sa kanya-kanyang mga nakatokang trabaho. Ngunit si Manuel ay hindi pa rin mapakali hanggang sa nakarinig siya ng sut-sut galing sa kanyang likuran. Napalingon siya pero wala namang tao. Kinakabahan pa si Manuel pero nagpatuloy siya sa paghuhukay. Kunwari ay wala siyang narinig. Hanggang sa nakarinig siya ulit ng sut-sut at sa pagkakataong iyon ay malakas na. Napalingon siya ulit ngunit wala siyang nakitang tao na malapit sa kanya. Abala ang lahat sa kanilang mga gawain, gayon din ang kanilang foreman, na sa oras na iyon ay nakikipag-usap sa may-ari ng ipinapagawang rest house na bumisita sa construction site. Mag-alas 9 na ng umaga ng mga oras na iyon at oras na para sa merienda at pahinga ng katawan. Sumunod na rin si Manuel sa kanyang mga kasama nang biglang nakarinig ulit siya ng isa pang sutsot. Sunod-sunod ito. Napahigpit sa paghawak ng piko si Manuel. Hindi, wala akong narinig. Patay mali siya sabay lakad, palayo, patungo sa kanyang mga kasama. Oh, ba't ganyan na naman ang mukha mo? Tanong ng isa niyang kasama. May naririnig ba kayong nagsusutsot? Tanong ni Manuel. Ayan na naman tayo, Manuel. Ano na naman bang kalokohan ang pinagsasabi mo? Ikain mo na lang yan. Gutom lang yan. Tawanan ng lahat. Napayuko na lang si Manuel. Wala siyang mapagkwentuhan. Walang naniniwala sa kanya. Hanggang sa bumalik sila ulit sa kanilang mga gawain. Muli na naman siyang nakarinig ng sutsot. Hindi niya na ito pinansin sa pagkakataong ito. Deadma, ika nga. Patuloy niyang binungkal ang lupa kung saan lalagyan ito ng pundasyon. Laking gulat niya nang mapansing tila may tinamaan itong isang bagay. Pagbunot niya ng piko ay may umusling damit sa lupang binubungkal nito. Nagtaka siya at hinugot niya ito. Tumambad sa mga mata niya ang ilang piraso ng mga buto na sumama sa damit. Nang mga oras na iyon ay biglang bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Sa sobrang takot ay umurong ang dila nito. Unti-unti kasing lumilitaw ang bungo at kalansay ng taong nakalibing doon. Gusto niyang sumigaw,
Ngunit hindi siya makapagsalita. Nawalan din ng lakas ang buong katawan nito. Ano pat napahiga ito sa lupa. Wala sa mga kasama niya ang nakapansin na wala sa hanay nila si Manuel. Nang sabay-sabay itong sumilong para magpatila ng ulan. Maya-maya pa'y biglang kumilos ang bungo at kusang nagdikit-dikit ang mga kalansay nito. Gumapang ang kalansay patungo kay Manuel na sa mga oras na iyon ay tila paralisado ang buong katawan. Namumutla sa sobrang takot si Manuel at hinahapos sa paghinga. Nang makalapit ang kalansay ay bumulong ito kay Manuel. "Tapos na ang maliligayang araw mo." Mahina ang tinig pero natatandaan niya kung kaninong boses iyon. Boses ni Badong at hindi siya nagkakamali. 5 taon nang nakalilipas nang huli itong magtrabaho bilang isang construction worker kasama ang kaibigang si Badong sa probinsya ng Zamboanga. Kapwa sila tubong Quezon pero sa Zamboanga lang sila nagkakilala. 15th floor ang gusaling gagawin nila 24/7 ang operasyon dahil minamadali ito ng negosyanteng may-ari ng building. Nasa 14th floor na sila gumagawa ng mga panahong iyon. Nagkakabit sila ng kable para lagyan ng hulmahan. Nagbiro si Badong kay Manuel. Pre, di ba Friday the 13th ngayon? At dahil walang 13th floor, diretso ito sa 14th floor, di ba? "Oo pre, ano namang connection doon?" tanong nito sa kaibigan. Malamang, may isa sa atin ang alam mo na, mapapahamak. Biro nito kay Manuel. Hoy, "Tumahimik ka nga pre, hindi magandang biro yan." Saway nito sa kanya. biro lang. Ito naman, no? Di pa man sila nakakatapos mag-usap ay biglang bumigay ang mga kable na kinakapitan ng safety belt nila. Dumausdos sila pababa pero sumabit ang belt ni Manuel sa nakausling bakal. Nagawa pa nitong mahawakan ang kamay ng kaibigan, ngunit dahil mataba at mabigat ito ay hindi na nito magawang hawakan ng matagal ang kamay ng kaibigang si Badong. Dahilan upang mahulog ito padausdos pababa. Sumambulat ang dugo nito sa lapag at basag ang bungo na nagsanhi ng dagliang kamatayan nito. Hindi makapaniwala si Manuel na gano'n ang sasapitin ng kaibigan. Na-trauma si Manuel sa nangyari at hindi ito nakapagtrabaho ng ilang taon. Hanggang sayayain nito ng kapitbahay na magtrabaho ulit sa construction malapit sa kanilang baryo. "Naalala mo kung paano mo ako pinabayaang mahulog sa building? Hindi mo ko niligtas. Hinayaan mo akong mamatay. Kaya naman, sisingilin na kita at isasama kita sa hukay." Banta ng kalansay. Mahirap man pero pinilit pa rin niyang magsalita. "Sinubukan kong gawin ang lahat, Badong. Hindi kita pinabayaan." Pulas nito sa kalansay. "Kung hinawakan mo lang sana ako ng mahigpit, hindi sana ako mauhulog." Sumbat nito kay Manuel. "Ginawa kong lahat na magagawa ko, Badong. Pero sadyang mabigat ka, kaya hindi ko kinaya. Patawarin mo ako, Badong. Sana hindi na lang sumabit ang belt ko sa bakal para dalawa sana tayong namatay. Walang segundo, oras, araw o linggo ang lumilipas na hindi ako nakakaramdam ng pangongonsensya. Kaya naman sana
Patawarin mo ako, Badong. Hindi ko sinasadyang bitiwan ka. Pahayag ni Manuel sa kaibigan. Pagkasabi niya nito ay biglang lumitaw ang imahen ng kaibigan. Payapa ang mukha nito at nakangiti na sa kanya. Pinapatawad na kita. Sa wakas, makakapahinga na rin ako. Mamuhay kang payapa, Manuel. Bili ng kaibigan nito. May kislap ng ilaw mula sa langit at unti-unting naglaho ang espiritu nito. Kasabay ng pagtila ng malakas na ulan. Maya-maya pa'y nawalan nito ng malay. Nagising si Manuel na nasa ospital ito. Medyo maayos na rin ang pakiramdam nito. O Manuel, gising ka na pala. Kamusta pakiramdam mo? Tanong ni Taniel, ang kapitbahay niya na nagpasok sa kanya sa construction. Okay lang ako, Tan. Teka, bakit nandito ako? Tanong nito kay Taniel. Dinala ka namin dito sa pagamutan dahil natagpuan ka namin na walang malay sa inukay mong pundasyon. At alam mo bang pangatlong araw mo na rito? Akala ko nga napano ka. Buti na lang sabi ng doktor na overfatigue ka lang at kailangan ng pahinga. Tugon nito. Ganun palang nangyari. Hindi na nito ikinuwento ang nangyari. Sa wakas ay makakapamuhay na siya ng payapa at hindi na makakaramdam ng pangongonsensya. Paalala ito na huwag kang magdadalawang isip na humingi ng tawad sa mga taong alam mong nagawan mo ng pagkakamali. Dahil minsan, mas malakas maningil ang konsensya kesa sa pride. Ang wakas.